siya na Indonesian. Alam mo naman sa EMS before, kapag nagpipiki siya, ano yun like, ano din, bardagulan din, diba? So, palagi niyang ginagawa. Oo. Pero that time lang talaga siya sa lahat ng PK niya na pa-transfer na siya sa agency namin. That time lang talaga siya na-banned. So, sabi namin, ay, unfair. Tapos yung agreement ni Bigo, kahit kinausap na namin yung country manager, sabi niya na, don't worry, we will transfer him no matter what. So, yung question ni Opa na, paano yun? Hindi niya na kumpleto gaano yung parang konti na lang kasi yung kulang nun for the quota. Paano yun? Ganun. Tapos sabi naman ng manager, country manager, si Miss Chancy, sabi niya na, don't worry, we'll still transfer him. Hanggang sa, madami masyado silang reasons, nagkaroon pa kami ng meetings after meetings. Tapos ang excuse nila is, ano pa daw, ban pa daw, ganyan. Tapos, nagkaroon na ng agreement with Prime side. Tapos, yung Prime na agad, parang, hello, yung usapan is with the agreement sa HAM rules, di ba? So, ano yung nasa HAM rules, yun yung susundin. So, kumbaga, nagkaroon ng ganong complication. Nagkaroon ng glitch, parang gano'n. Oo. Pero in short, which is, in short, Janine, anyways, hindi na lang natin pahabain. Total, tapos naman yun. What I'm trying to point out is, you were not able to think as a company na kung mag-i-stop kayo, makaka-apekto yun as a company. Because of that na hindi kayo nabigyan. Di ba kasi nagtampo Nagtampo yung buong Daniels. That's the reason why umalis yung Daniels. And you went to, I think, TikTok, di ba? If I'm not mistaken, doon kayo nag-focus. And then, all of a sudden, I think after a few months, you go back to Bigo, right? And hindi na siya, you feel na parang, hindi na yung Daniels katulad noon because of that issue, no? So, sometimes, guys, actually, it's very normal, tatampo. Pero as a company, dapat talaga pinag-iisipan talaga yun. Pero it's okay. Everybody commits mistake naman. Kasi tao lang din yung mga nag-handle dyan sa agency nila. Pero, for me kasi, yung nakikita ko, yun yung nagka-problema talaga. Kaya, hindi naman sa sinasabi kong humina, pero kung if you compare yung hype noon sa yung ngayon, no, ang layo talaga, no. Pero at least you're coming siguro back. Siguro big factor malaking nun. Factor nun. Yes, ang big factor nun is kasi ang laki din kasi ng impact ni M sa Bigo Live. True. So kumbaga ilang months din siyang nawala sa Bigo Live. So kumbaga ang reflection niya as a hype man talaga ng Bigo. Kumbaga, yun yung pa-demotivate sa supporters, sa mga pero hosts. Kasi kabinand nila, diba? So, if, let me interrupt. Di ba si Ems nag-stop? Because of that reason na hindi siya na-transfer, nag-stop kayo. What if? Don't you think na kung hindi rin kayo nag-stop, do you think you may be able to maintain the hype of Daniels? Kung hindi kayo nag-stop kung baka hinayaan nyo lang, sa tingin nyo ba? Like, kung hindi kayo nag-stop? Me? Ako? No. Everyone in Daniels. Hindi mawawala ng hype kung hindi kayo nag-stop. Diba? I think mababawasan pa rin kasi si Ems yung hype talaga ng Bigo. For me for me personally as a host, yun, kaya nga 'di ba si Ems, we invited him para magkaroon ng hype din yung Daniels with business stuff and stuff like that. Yun, naging malaking kawalan yun ni Bigo Live Philippines talaga. Kasi talagang because of that, nalaman na ay ganito pala yung mga nangyayari. So talagang nag-down. Si Ems din naman nag-hype siya to go to TikTok kasi nandun siya wala na siyang walang ibang So, yun. Iba din talaga yung Bigo kay Ems Iba talaga. Dito talaga siya nag-start. Oo, iba talaga. Kahit may mga ibang top man dyan, iba pa rin talaga si Ems. Iba yung the way siya mag-handle kasi ng problems, magaling the way siya mamburaot, the way siya masasabi ko talaga magaling talaga si Ems, no? Pero eto, Janine, Janine. Binabash mo dati actually, binash ko lang naman siya kasi binash naman talaga ako. Siya talagang una. Pero, ganun pala. Yeah, that's true. And then, nakita ko yung opportunity Sabi ko, binash niya ako. Medyo may pangalan. Siya unang bumunot. And then, siyempre, ginagamit ko yung utak ko. Sabi ko, eto, pag tinira ko to. Kasi nakikita ko, may mga bashers may mga spenders din siya against him. So, ginamit ko utak ko. Sabi ko, pagkawain ko to, puki ng ina, magkakapera din ako. Which is, benefit naman talaga. Sa totoo lang, no? Hindi rin nila alam paano tumakbo yung utak ko that time. So, sabi ko, sige lang, yaan nyo lang. Bahala na ako. Kantsawin nyo ako. Wala akong pakialam. But anyways, Janine, let's go back to the topic.
Ngayon, bumalik kayo. Okay, sige. Bumalik ka. How do you feel right now? Like, because of what happened, ano ba, na-forgive nyo na ba? Kung baka tinanggap nyo na lang na sometimes ganito talaga yung management, this and that? That's why my quota will never be the same again. Kita mo naman, si Boss James talaga yung nagmo-motivate sa host. Okay. I mean, like sa atin, like sa mga supporters. Doon nag-start na wala ng gana si Boss James. So, sabi ko sa kanya, I want to go back kasi nga naboboard ako sa TikTok tapos walang salary. So, yung bumalik ako, meron siyang na-motivate naman siya pero not unlike before na parang umbaga yes, na-demotivate na parang siya. lahat ng mga host talaga. Oo. So, hanggang sa events happened for the like last year, may mga nalalaman siya na mga bias din na mga bagay. So, yun nga, parang sabi namin, okay, once, James, no? Once we reach 100M, okay na, we stop na talaga na mag ng pera dito. Kaso nga, ako yung that's why, nag-live pa rin ako kahit, di ba, nakita mo naman, may quota is not like that before. Continue mo, makukuha mo lang din yan ulit. Naniniwala ako makukuha mo lang dyan ulit. I believe so. Naniniwala ako sa'yo. If it is in God's will. Ana, jud siya, promise. Ito lang I'll just share something. Kaya nga, you should never bring yourself up because in time, God will humble you down. But in a good way, to make you realize na you need to start again para pag nag-grow ka ulit into the best better version of yourself. Yeah, that's correct. And then you can use it as a motivation. Para nandun na yung learnings. Yung nangyari sa inyo. You can always use it as a motivation. Kasi ganito siya. Alam mo, when I was still in a telco, I'm a former territorial manager sa isang telco sa Pilipinas. Iba mag-isip yung top management. There are times, meron ka talaga nakikita na hindi mo nagugustuhan, pero nakadepende kasi kung sino yung nag-handle sa management that time eh. So, nagkakaroon talaga minsan ng errors. And then, before, alam mo yun, nagagalit din ako, may mga tampuhan. Pero in the corporate world, guys, kailangan mag-adjust talaga. Kahit sabihin natin dehado, you can still voice out. Pero mahirap talaga pagsabayan mo ng emotions. Kasi nadadama yung entire company. Yun talaga yun, no? Pero I'm not saying na nagmamagaling ako dyan. I'm just sharing my thoughts, no? Kasi I've been working there for 11 years and nasa sales ako. In fact, nag-resign ako after 11 years that time. Sabi ko, gagi. And then I just realized nung nag-ooperate na ako ng sarili kong negosyo, hindi pa bigo. Sabi ko, may mga bagay pala na kailangan natin gawin. Especially yung when negotiating people, dyan talaga madalas. Pag konting mali lang, pwedeng ma-drop yung sales. Konting lang. Diba? Just like what happened doon sa inyo. Pero somehow ganun talaga eh. Kasi yung nag-handle sa company, tao lang din. Nagkakaroon talaga ng glitches. It's a matter on how you accept it na ganun talaga. And then move on na lang. And then start again. Ganun talaga. Kayo po ang founder ng agency nyo. Sino ba? Kanino ka nagtatanong, Ronin? Kay Janine or kay ano? Both of us. Si Chubby Yummy may agency at saka family siya. Ako din may agency and family. Sino ba? Sa babae? Oh yeah, si Janine. Siya. Pero ang maganda din kay Janine kasi nagda-live din siya, no? Ako, honestly, Janine. Para kasi ma-experience mo talaga kung ano yung masasabi mo sa mga host mo, ganun, sabihin mo yung experience mo. Kaya yun yung ginagawa kong content talaga. Totoo. Kaya si Ikang, manager din si Ikang. I was able to saw her profile. Meron na rin siyang sariling agency, no? But she's doing good as a host, no? Grabe, no? Imagine yung quota niya parang katapat ng 10 agency or more, no? Ganun yung niya eh. Gano'ng katagal lang po kayo? Hanaban? Yeah. Pero Janine, right now Janine, yung feeling mo na, okay, nagsisimula ka ngayon, we just want to know na kahit nagla-live, komportable ka pa rin ba? Despite what had happened? Like, so what? Nagla-live ka ngayon, or everyday na kung magla-live ka, are you still bothered dun sa nangyari or hindi na? With the issue ni Bigo? Yeah. Ano ba yun? Parang, or wala na. Nakapag-move on ka na ba?
Now, Wala wala na, na. Ang parang feeling ko lang kasi ngayon while I'm living is parang I'm going back to zero. Tapos have fun na lang talaga. Hindi ko na minamatter kung ano yung mga naging experience ko before. Kasi pag i-compare ko Ang siya, layo, parang baka ganon. depressing siya. Oo. Kasi, di ba, like, hala, hindi na ako ganito yung quota ko. Nakaka-depress pa ganyan. No, so parang ginagamit ko siya na motivation for yung mga host ng Daniels or yung mga host ng Bigo na pag nawalan sila ng supporter, pero ako hindi naman ako Pero at nawalan. least you Pag did nawalan not ng stop, supporter. Janine. Kasi the only chance that we have Kasi ang is we need to keep on trying. Ako, hindi naman ako malakas. Kita mo naman, oo. maraming host na malakas talaga. Pero I really, honestly, I really do not mind. Yung success ng iba, I don't feel jealous. No? Actually, na-inspire ako paano nila ginagawa. No? Dapat ganun. Do not belittle yourself, guys, because of the success of others. It's their thing and you have your own thing. Just focus on yourself. True. Ganun lang talaga. Actually, I'm not a competition, a competition to anybody, no. The only competition that I have is me. Yesterday. Oh, yun eh. Pa-quote yan si Chubby Yummy. Pa-quote ba? Quote by Chubby Yummy. Mahilig talaga ako sa mga ganyan. Matured na siya, no, Ikang? Matured na si Chubby. Dati basher, ngayon matured na. Sino kaya yung immature sa atin, ha? Ganon. Joke lang. Ibang-iba na. Actually, Ganun, sana ganyan lahat ang mindset. Yung sinasabi mong ibang-iba, siyempre, alam mo naman nagsama tayo sa personal. Iba-iba ako doon. Pero kung the way I think, magugulat ka, ito talaga yung totoong ako. Yung nakikita mo. Dating basher ngayon, motivational speaker. Bakit naman hindi? Diba? Utol si Sarat. No? No, iba ka na sa Bigo. Iba si Bigo. Iba na siya, guys. That time, nung start ako sa Bigo, iniisip nila na wala akong kwenta, wala akong isip. No? Siyempre, nakita ko paano ang Bigo. Yun din yung naisip ko sa'yo, Chubby Yummy. Ganun Oo, talaga. promise. Honest ako ha. Pag mga basher talaga. Mas okay na yung ganun yung iniisip nyo sa akin. Kesa alam nyo kung ano talaga yung totoong nasa isip ko. Diba? Element of surprise. Parang dyan, Chubby Yummy ha. Diba ngayon, manager na siya, guys. Ngayon, akalain mo. Para sa akin, no big deal naman eh. Lumipat na kayo ng agency. Gagi, wag. Ay, no big deal na sa'yo. Lipat sa agency, gagi. No, honestly guys, hindi ako namimirata ng host. I know the procedure how to transfer. I would really recommend kung saan kayong agency, stay there. Kasi mas masarap yung feeling, sama-sama kayo. Magiging successful one day. Kaya pumunta kayo bigla sa malakas. True. I'm not hitting anyone, guys. This is in general. No, tulungan yung manager nyo. Yes. Tulungan nyo. Because one day, ang sarap ng feeling. Even me, when I created Binta, sabi ko, ang motto namin is we build champions. To God be the glory. Because I always put God at the center of everything. Yun talaga ako. Basher man ako, guys. That is just my main character before. So, kung dati yung basher, naging godly person na, guys. Even before, diba? Godly talaga ako ever since. Lang talaga ako because of my character here in Bigo. Diba? At least, lumakas kayo, dapat marunong kayong lumingon sa pinanggalingan nyo. Ganun talaga dapat. I'm so proud of you, Chabs. Thank you, Ikang. You too. I'm so proud of you also. Kahit nung sa gala, hindi mo malako, uy, Chabs, halika dito. Tangina, parang hindi tayo nag-inuman. Sakalin kita ngayon dyan, Ikang. You're better. Bad liar, papapicture pa sana ako. Lumayas si Ikang bigla. Dahil ko picture tayo. Tayo na lumayas bigla. The word is silly. Oh, it's okay. No, it's okay. Kasi siyempre, busy din talaga si Ikang. Okay lang. Grabe naman. Busy ako, Chab. Sorry, dami talagang yung nanghihila. Kaya kay Janine na lang ako dumikit. Janine, picture tayo. Be a godly person. Pare. Huy, ba't di ka ba nakaayos that time? Nakaayos ka ba that time? Hindi ako nag-makeup. Wala. Hindi ka invited? Ako? Hindi, yung yung outfit mo. Oo. Hindi kasi, biglaan lang. Alam mo ba, pumunta ako Manila, tapos umuwi lang ako. No? Gago, in-invite ako. Grabe ka naman. Ganun yung suot mo? Invite ka, no? Yung suot ko, normal lang. Black polo, white pants, and leather shoes. Yun lang, kasi hindi ko naman kailangan magpakabongga. Pero kung Ikang ako, syempre, kailangan, or Janine, dapat bonggang-bongga. Ordinary lang naman tayo pagpunta tayo doon. Ka dyan. Diba? Pero honestly. At least, diba, baka may makita sa'yo in person. Ano?
Chubby Yummy makita. Ito pala si Chubby Yummy, o di makapag-chicks ka pa. Gago. Yun yung na-miss chance mo. Wala na ako sa ganyan. Janine, I'm already turning 39 this year. Wala na ako sa mga ganyan. Para sa mga bata lang yan, tulad ni Ikang. May asawa ka na ba? May asawa ka na? Wala, separated. No, separated ako, separated. Rostom Padilla yan si Chubby. Ulul. Rostom Padilla. Boy, sons, may anak ka, may anak ka. Ano? Oh, may anak ka na. Meron. Ilan? Meron. I have Ilan? 6. 6, oh. 6 talaga? Oo, 6. Favorite number. Pero, okay lang, di ba? Ikaw, ilang taon ka na ngayon, Iba-ibang babae. Yung... Mag-27 ako this year. Isa lang. Yung iba, isa. 26 ako. Janine, kababata niya. Oo. Yeah. Nang sama kami ni Ikang because of But us. same kayo ng boses. I think the setup. Dahil sa setup siguro. Dahil sa setup tsaka sa mic siguro. Kasi siya din nag-ano sa akin. Pero sino mas matangkad sa iyo ni Hams? Tangkad ni Hams. Sino mas matangkad sa iyo ni Hams? 6-footer si Hams. Matangkad si Hams. Dito lang ako kay Hams, oh. Sino mas gwapo? Hindi ko nasasabihin. Siyempre pareho. Pareho kaming gwapo. Yan si Ikang, nakita niya na yan. Pareho kaming gwapo, gag. Ay, si Hams daw. Si Hams? Si Hams. Oy, ba't ka tumatawa? Kaya ikaw, ang pangit yung ganyan, ha? Tropa natin yung ginaganyan mo. Siyempre si Hams. Pareho kami. Tagasan ka pala, Chubby. I'm from Mindanao. Ilang taon ka na ba, Janine? Okay lang ba? Sinasabi mo pa yung edad mo? 26. Mag-27 ako this year. Imagine mo, 26 years old. Pero at least, di ba, ang dami mo nang narating. Oh, di ba? Be proud. Sigad ang nag-ano niyan. Totoo. You have to claim it. Kasi wala naman akong plano. Yan. You have to claim it, no? Na galing sa Diyos yan. Everything are just instruments of God. Totoo yan. Nagbabasa ng Biblia to si Janine. True. Yan yung gusto ko eh. Hindi hindi ba? Hindi ko nagbabasa ng Biblia. Ano lang. Godly ka rin. Hindi. Ano? Yung pakpak niyang inhale nilagay sa ulo ni Janine. Pero nambabas din si Janine minsan. Magaling din mambas si Janine minsan. No, minsan napapansin ko nang titrip ka sa mga ano. Sa ano? Sa mga basher nga. Binabash ko nga sila. Nagbuot-buot man ka, Chubby. Dili ko nagbuot-buot. Buang. Buot-buot ako. Uy, Sandy. Uy, hindi ko akalain, Chubby Yummy, na ano ka. Parang godly ka din. Yeah. This is me. Plastic ka, no, Chubby Yummy. Ganun ako ever since. ka dyan. Alam mo, ganito yan minsan, Janine. Godly? Tapos 6 na anak? Bakit bawal ba? Sabi nga dun sa Biblia, go and multiply. Oh, di ba? Yun lang, sinaulo ang Biblia. Pero Old Testament yun, guys. Sa maling gawain, Old Testament yun, guys. Old Testament. Pero yun, ano, iba-iba yung nanay. O isa lang yung nanay. Merong iba. Ilan na nanay? 6 talaga na nanay? Hindi din. 3. 2, 3. Tatlong nanay, 3. Pero anyways, yun na yun. Pero yung ano ko talaga, malaki na yung anak ko. Yung mga anak ko sa ano, malaki na. May ano na nga ako eh. May apo na ako. Yang sinasabi ni Henry Budol yan, kapiki mo, sir. Ay sus, iyahan mo na yun sila. Paano kung naging budol, oy? Iba yung issue nila. Ginagawa mo yung issue. Iba yung ano namin. Mabait yan si Chubby in person. Masikaso naman. Si Ikang hindi mabait. Sinukaan ako niyan. Hindi ko talaga makakalimutan yung sinukaan mo ko. Pwede naman sa ball. Tangina, Chubby. Tira ulo yun si Ikang. Kumain ng Magnum. Umiinom kami. I think Black Label yata iniinom namin. Tapos kumain ng Magnum. Hinaluan ng chocolate. E di sumuka. Yeah. Si Ikang madaming tomboy yan. Sus, iso ka anoy. Wala ka nang pakialam doon. Diskarte niya yun. Buhay niya yun. Tanga. Mga basher talaga dito. Ikaw bang nagajowa ng tomboy? Ikaw ba? Saka wala naman masama yan. Ikaw bang makikipag-ano? Kung mahal niya, di ba? Totoo. Kaya mong basher ka. Sarap mong sampalin. Baka hindi mo alam. Yung nanay mo, trans.
Ikaw siguro kahit trans or kahit tomboy, hindi papatol sa'yo talaga. Malamang. Walang papatol sa'yo, Pangalan mo palang Anoy. Kahit totoong tao, wala. No? Annoying. Pasambuanga ka pa, ha? Gago ka. Tignan mo, Sambuanga Yakuza nakalagay. Dito kayo pumasok, ha? Parehas kong tropa ang host. Oh, thank you guys. No? Thank you, Ikang. Ay, nakakala ko, hindi mo na ako tinatambayan, Ikang. Sarap mong sakalin. Dati tumatambay-tambay. Sino man yung mga mo, profile picture mo para mga... Sino yung mga profile picture mo, uy? Si Anoy, profile picture niya. Si Raulo yan, dami lang yan. Mga tarantado yan. Huwag mo masyadong yan. Mga loko yan eh. Pero Janine, ang dami mo mga awards din, no? Grabe, no? Nakaka-proud yung gano'n. Ako, wala akong ganyan. Anong feeling? Like yung mga ganyan? So, meron ka din? Wala akong talent. Ang feeling... Sarap ng feeling, no? Feeling Kayo ni Ikang, may mga ganyan kayo. Masarap din talaga ang feeling. Hindi lahat magkakaroon ng ganyan. Madam Janine, baka may... Totoo. Pero hindi ko din naman kasi siya expect. Kasi baka may gusto pwede up now. Wala man kaming pera, uy. Pwede, libre na lang for all. Isa sa amin. Awig din dating main host ko na addict. Uy, gago. Ang ina mo, Yuri. Gago. Yeah, apa naman ang bastion hitman ng TLE. Ang ina mo, Yuri, sapakin kita. Uso pala yung mga bastion May sinasabi si Yuri, hawig niya yung dating main host ko na addict. So, ibig sabihin mo kang addict si Janine. Sino addict? Ang ina mo, Yuri. Hindi ako addict. Bastos ka, Yuri. Sipain kita dito, ha? Nag-filter na ako ng sobra-sobra. Addict pa rin yung mukha ko. Grabe naman kayo. Pero, guys, in person, cute si Janine, no? Tsaka very approachable. So, deserve niya talaga kung anong meron. Hindi ako nag-char. Pag-ganun-ganun pa nga ako eh. Kasi that time, nung first time ko pumunta ko yun pumunta ng gala, Janine. So, siyempre, alam mo nang pag first time, siyempre parang, alam mo yun, yung excitement. Sabi ko, pa-picture tayo. Pero ba't ka sa labas lang? Hindi ka talaga invited. Nandun ako sa loob. Invited ako ng top 1 yung agency ko sa tier 3. That's why I got invited. Kaso lang, siyempre, nandun lang ako. Tapos lumalabas-labas ako. Sabi ko, titingnan ko lang yung surrounding, siyempre. Tingnan ko sino makakilala ko doon. Tsaka ang daming maganda, ha? Ang daming maganda. Guys, huwag kayong maniwala yung iba. Sinasabi nila filter. Madaming maganda. Maraming maganda doon sa gala. Oo. May si Ikang, may deserve na may top 1 sa Bigo, only Janine. Nagsalita yung top 1. Hindi ako pustiso. Ano sabi? Sinasabi pustiso? Kahit yung tatay ko gumagawa na pustiso. Nakapustiso. Hindi nakapustiso yan. Baka ikaw nakapustiso, Bart Simpson. JB, hello. Tapos yung pustiso mo, chewing gum. Maputi lang yan sa filter. Oo. Pwede kasi i-adjust yung ngipin, guys. Diba? Pwede gawing maputi. Diba? Pero magandang ngipin. Mag-Bigo host na kasi kayo para maranasan yung perks. Pero maganda yung Para maranasan yung perks ni Pero magandang ngipin ni Janine in person, guys. Magandang ngipin yan. Bawasan mo na filter mo. Sus. Paano ka lang. Malis ka nga dito. Sino ba si Sakura? Hala, parang kilala ko si Sakura. Talaga? Host ko yan. Si Sakura, ano yan dati, no? Sa ano? Ay, bago yan, host? Host ko yan, oo. Bago? Oo. Kasi may Sakura akong kakilala before. Saan? Sakura anong live? Ay, ito pala si Sakura. Yan, nandito. Hindi, may friend ako before. Sakura din yung pangalan niya. Papakit lang yun siya nag-live. Yan. Papakit lang yun yung Sakura. Guys, follow nyo rin si Janine. Alam ko marami na tong followers, pero kailangan nyo pang dagdagan yan. Dagdagan nyo pa yung ano. Ay, mga bots lang yan, Chubby Yummy. Alam mo naman sa Bigo, mga bots madami. Hindi, pero at least nakikita ng tao. 800 yung fans. Yung iba, 2 million, 3 million. No? Ako nga, tingnan mo yung fans ko. Tangina, 118 lang. Ano daw? Crush ko yan si Sakura. Nandiyan naman si Yuri. Hay naku, bagsakan mo, Yuri. Yuri, bagsakan mo. Yung crush Yuri, di pwede yan. Dapat may bagsak talaga kasi dyan makukuha yung loob ni Yuri, ni Sakura niyan. Correct. Oo, alam niyo ba yung crush? Correct. Tama yun. Action speaks louder than words. Kung mahal mo yung tao, mag-invest ka. Tama, bagsakan mo. Pakita mo na may kakayahan ka. Kaya mong sustentuhan yung pamilya mo. Or magiging future mo. Kaya mong sustentuhan yung gatas ni Yuri. Ay, ni Sakura. Narinig mo na, diba? Yuri. Kayo Coming from the founder of Daniels yun. So, malamang, kailangan paniwalaan mo yung sinasabi niya. Ha?
Pero bago. Basta dapat, ano lang, Sakura, dapat isa lang ha. Dapat wag na mag-ano, ng tatlo-tatlo. Dapat isa lang talaga para maging loyal din yung supporter mo sa'yo. Tama. Oo. Gayahin niya si Ikang kung patol. Tangina mo talaga. Hindi, sipain ko muna to ha. Putay na. Umalis ka nga dito, putang ina mo. O anong sinasabi mo kay Ikang? Ano to? Huy, akala ko ba godly ka? Ba't may putang ina ka? Ay, hindi. Tao lang ako. Paano sabihin ng mga host mo? Di ba nabasa mo? I think nabasa mo rin. Nagbago ka na, Chubby. Nagbago ka na dapat. Nabasa mo yung Bible. All of us are sinners. So, I continue to sin. Ganun yun eh. Nakakalimutan mo, Chubby, yung character. Nakakalimutan ko. Di ba ganyan pag agency manager ka dapat ano? In character lang tayo, Chubby. Oo nga, no? Dapat ganun, no? Oo. Nice. Host yung Chubby, si Bart Simpson. Malabas yung totoong kulay. Take 2. Hindi, pero honestly, dito sa Bigo, lahat tayo parang artista. No? Mas maganda lang ngayon kasi lahat may opportunity. Siyempre may mga director. Totoo yan. Kung alam nyo lang paano ako mag-direct dito. Kaya nga gusto ko sa Bigo. Kasi kahit artista, hindi nila minamind na, ay, artista to. Kasi kung artista pa, dapat lahat niyan. Artista dito, top 1. Hindi, tsaka... Madami nga mga influencers dito. Yeah, tsaka yung... Diba na ano, na bongga-bongga sa labas. Yung era ngayon, ng mga influencers na, tanggapin na natin yan. Yung artista noon, napakasikat nila ngayon, mga vloggers, mga influencers na. Ang maganda dito, lahat may opportunity. Totoo. Ilan na host mo, Chubby? Konti lang, mga 20. 20 lang, Ikang. Hindi ako mananalo sa'yo, siyempre. Ang lakas mo. Hindi, actually, Ikang, 20 lang yung active na host ko. Mamatay sila. Mamatay sila, hindi ako. Papatayin mo yung mga host mo? Papatayin yung mga host mo? Hindi nag-live. Yung mga hindi nag-live. Yung mga hindi nag-live. Ikang, yung mga host ko, more than 100 sila. More than hundreds. Pero yung nagda-live ko, konti lang. Uy, madami na pala. More than hundreds na, no? Uy, madami na. Pero... Sino yung pinakamalakas kumota sa host actually, mo? Janine, sorry, hindi ko talaga sinasabi. May mga host ako malakas na wala sa family ko. Yun yung tinatago ko. Kasi minsan, ginagamit ako ng mga bashers eh. Mahina ka, okay lang yun. Okay lang yung ganun. Ako tier 4 na. Sana all tier 4. Ako tier 5 pa lang ako, Ikang. Tier 5 pa lang ako. Pero okay lang. Hindi naman ako nagmamadali. Kumbaga dahan-dahan lang. Slowly but surely. Actually, ikaw, madali mong ipa-ano yan. Kahit tier 1, kayang-kaya mo. Tier 4 ako lang kasi ginagawa ng host si Kyla. Ang lakas. Imagine mo, isang host lang. Grabe ang lakas. 3 million every month and si Chubby. Hindi. Anong 3 million? Kita mo 2.8 million lang yung total bins ko. 3 million? Ano ako? Ilang years ka na dito, Chubby, sa Bigo? I'm turning 4 years. This June 6. Ay, matagal na ako. Alam mo naman wala ako. So, ano, kailan ka nag-start? June 6, 2021. Pandemic pa yun. 2020. Ay, parang magkasabay lang tayo. Nakikita kita noon. Ibang-iba talaga yung Janine ngayon tsaka noon. Pero yung attitude is still the same, guys. No? Yun yung pinaka-the best. Seryoso naman sinasabi yun. Boring kasi talaga ang life. Okay lang naman. Nagulat nga ako nung, sabi ko lang, nagkaroon kang bigla ng malakas na supporters until finally nakilala. Grabe yung ano nyo. Pero Diba? Nagulat din ako. Kaya yan yung sinasabi ko sa mga host ko. Guys, it's okay. Magsipag lang kayo. May element of surprise si Bigo. You will never know. Baka biglang dadaan sa'yo milyonaryo. Mabait. Diba? Tsaka wag niyong pansinin yung high level lang. Dapat lahat ng level. Totoo. Even the small level. Lahat sila pansinin niyo. Kasi yung mga high level, walang pera na yan, guys. Papaano na, papakute na lang yan sa Gadli. Oo, tapos na yan. Yung mga 2 million, 3 million, wala na yan. Totoo. Matagal na yan nasaktan. Nabudol na yan ng mga host dito. Kaya dapat dun kayo mag-focus sa goal. Yung kaysa mga, tama yun. Mga, let's say, si Chubby lang naman di namamansin ng low level. Ngayon, diba? Alam mo, kung hindi ako namamansin ng low level, edi sana, thank you. Edi sana hindi kita pinapansin na Sharon Bulaklak. Pangalan mo palang pangit. Ang pangit ang pangalan mo. Thank you, Ika. Ang gagawin na Ika. Pinapakota na tayo ni Ika. Oo nga, no. Lilipat na ako sa nito, agency nito pag inaaraw-araw na ito ni Ika. Hindi pa talaga ako sa agency nito. Piling ko lipat na rin ako kay Ika. Pam-pam agency. Kasi parang si Utol, thank you, Utol. Dito pala si Utol,
Uy, Chubby, na-expire na naman yung ano mo, yung attitude mo, yung character na-expire na naman. May expiration talaga siya. Paminsan-minsan pag may mga basher. Thank you, Very dynamic kasi yung character ko eh. Yun pala. Very dynamic yung character ko, Janine. Kasi pagka may mga basher, biglang nagsiswitch ako. Para akong bipolar, biglang naging masama. Oo. Ganun dapat. In character lang. Tama. Nga wala sab ka sa Daniels, sabi. Nga wala daw ka sa Daniels. Nga naman mo adto ko sa Daniels. Kaya naman ko akong ginaugalingon na unsa ni na akong family. Di man siya pwede sa Daniels sa una, guys, kay magsige man siya pambash no nya. Kasi siya mo problema sa Daniels. Murag ka na mas stress guro mig tinan-aw si Chubby, siya na po ito ikit na. Kwento ko guys, nakapasok ako ng 5 family, hindi ko na babangkitin kung sino. So ang ginawa ko, sabi ko parang hindi talaga ako dapat member lang. Gusto ko ako yung founder kasi even in real life ganun naman ako. Kaso nga lang nung pumunta ako ng Bigo, bankrupt ako, so walang kwenta yung Chabiyami. Ganun talaga yung dating eh. Pero nung may pera ka, tanginang daming dumidikit sa'yo guys. No? I mean, before Bigo before Bigo. Oo. Nung pumasok ako Bigo, bankrupt ako guys. Negative 4M, 5M ako. Hirap may sariling family. Mahirap talaga actually. Kasi kung hindi mo mamanage yung mga katoksikan ng family, masisira yung ulo mo. Tapos yung mga issue mo, diba? Para mga personal issue nila, parang kasali ka na. Like, ikaw yung nanay, tsaka ikaw yung kabayo. Ano ba to? Lahat ng chismis. May ano din siya, guys. May advantage din siya. Kasi nilalaman mo first hand yung mga chismis. Kaya yung mga chismis kagabi, hindi na ako na-shock. Nalaman ko na yun. Chill na lang. Pero honestly, Janino, ako, sometimes we have to be compassionate sa mga host talaga natin. Na minsan, hindi talaga. May mga host talaga na very unfortunate yung buhay. Pero we have to extend our understanding. So ako ganun naman ako kasi dumaan din ako sa kahirapan, guys. Hindi ko rin sinasabi na okay na buhay ko. I'm still struggling. Pero at least I'm still kicking, 'di ba? I'm still trying. Kasi mahirap talaga guys yung hindi mo talaga sinusubukan. Pag wala kang maiksi talaga. Ginagawa talaga, mahirapan ka lalo. Di ako pwedeng gawa ng family, maiksi pasensya ko. Ayun din, depende naman yan sa character. Ako kasi Ikang, I've been handling so many people before pa. So, yan talagang forte ko. So, pero iba yung character kasi nakilala mo ko eh. Pag iniisip mo dito sa bigay, ganito si Chabiyami. Pero in real life, iba yung ano ko. It so happen, nung nagkakilala tayo, bankrupt ako. So, parang ordinaryong-ordinaryo. Ganun. Parang walang alam, bobo. So talagang, ano to si Chabiyami, guys? Milyonaryo No, hindi ko sinasabi dati. milyonaryo. Kaya pala yung, hindi ko sinasabi milyonaryo. Okay, sakto lang. Pero yung time na okay yung buhay mo, masaya ka, may mga tropa, pero at least nakita mo nung nawala ka, putang ina. Doon mo mabibilang kung sino yung totoong tropa mo. Kaya may 3 siyang asawa, 6 na Sakura, anak. thank you. Ganun kamilyonaryo si Chabiyami. Gago, thank you Sakura, grabe, sana all. 6 na anak, guys. Pero diba? at least, hindi, ano yun, gift ng ano yun. Ganun. Gift ni Lord yun, no? Bigay ni Lord. Ikaw, wala ka pa bang anak, Janine? Wala ka pa bang anak? Kahit isa? Sa lagay ko ba nito, Chabiyami, may anak ako? Paano magkakaanak ang pait-pait ko? Malay mo, baka nabuntis ka nung teenager, gano'n. Wala ka ta. Wala, kasi ako talaga, kaya din siguro na sabi ko na parang deserve ko din naman yung blessings na receive ko. Babe, until now. Kasi maingat ako talaga sa may mga ganun talaga tao. Yung mga jowa na yan. So, saka you don't have to rush naman. Wala pa akong jowa din. You don't have to rush naman. Bata ka pa, 27. Napakabata. Batang-bata pa. Si Sakura, 27, Chubby. 27 nga. Hindi 37. 27 nga sabi ko. Sakura, thank you. Turning 27, di ba? O yan, follow mo yung host ko, Sakura. Ano to, Janine, ha? O yan, si Sakura, follow mo. Mabait yan. Sino ba yan? Yan, host ko yan, si Sakura. Dawan, Sarat. Ikang, follow mo yan si Sakura, Ikang. Mabait yan, magaling yan. Pag mga ganito mga mapagbigay, alam nyo guys, pag mga new host pa kayo, kailangan talaga mag-convert. As in talaga. Doon mo, hindi promise. Kasi doon nalawak yung network mo when it comes to, yes. Actually, kasi pag nagdamot ka, pag starting host ka pa, mahirapan ka maka-engage ng mga supporters, ng mga friends mo. Kasi sabi ko, it's all about being hindi uso yung mga genuine friendship. Genuine friendship. Tapos pagkatapos yan, bigla na lang yung supporter pumunta sa friend mo. Actually, may point si Janine. Yun yung genuine friendship dito. May point siya. Kasi even me, when I started, half of my beans binibigay ko. Doon din ako nakilala somehow. As a host. Pero sa lalaki yun eh. Sa babae kasi minsan, parang kaya. Hindi nila makikita sa ano ko.
Hindi niya na makikita sa sending ko kasi nag-restart na kasi ako. Alam ko, ni-reset mo yan. Oo. Sayang, ba't mo ni-reset? Nagkakagulat. Bakit reset? Before ako nag-reset, parang nasa mga 13M or 17 or 15, basta something like that. Kaya nga, nagugulat nga ako. Lahat kasi before kino-convert ko. Nagugulat nga ako, bakit mo ni-reset yung sendings? Ano yung reason talaga? Parang di ba usually ni-reset nila yung funds, ng mga yung beans, pag spending account. In your case, mataas yung sendings mo, ni-reset mo yung sendings mo. Eh hindi ko alam bakit. Para makita ng mga members ng mga host ko na, sinasabi ko kasi always na magtitipid na ako, hindi na ako magko-convert. Kasi wala naman nagsusupport sa akin, so OPA na lang. Yung mga host na binabagsakan ko, di naman binabalik na sa akin. Kasi parang, kota na siya ng malaki. Pero at least yung supporter mo is worth 1,000 supporter. O, di ba? Oo, yun din naman. Grateful din naman ako. Kaso ang ano ko lang kasi, kaya din nagko-convert is para ma-realize din ng mga host na sa Bigo, kailangan tulungan para makakota. It's not really mandatory, guys, no? Pero yun yung binibigay ni Janine, it's a gist na para lumawak yung network niyo. Pwede rin yun. Ako kasi iba yung style ko, Janine. Yung sa mga bagong host ko, I want them to save first. No? Pag lumakas, voluntary, it's up to them. Pero makikita mo talaga yung power. Pag ikaw host ka, nagbibigay ka din, lumalakas ka talaga lalo. Yung quota mo 30K, 20K, pag nagbibigay ka, magugulat ka, pumapalo ka ng 90, 150. Kasi balik-balikan ka eh. The moment na bumalik yan sa'yo, nagkakaroon ka ng viewers. Yun talaga yung totoo. May point si Janine actually, guys. Tapos, mag-reflect yun sa may mga ibang supporters kasi tinitingnan nila kung sino yung generous. Ay, buraot, walang sending. Tama, correct. Hindi ka ba, so kung madamot ka. Kumbaga, kung binabagsakan ka, parang pag nagbabagsak siya, lalo na pag yung supporter is maayos na supporter. May mga supporter kasi na, ba yun, parang baliw-baliw. May mga maayos talaga, tinitingnan nila, ay ito, papagbigay. So parang kumbaga, kung binigyan mo ng blessings, alam niya yung blessings na binibigay niya sa'yo, worth it kasi ikaw nagbibigay ka din. Tsaka yung binabagsakan yung host, guys, minsan yung supporter nila pumupunta sa'yo, eto pwede tong bagsakan kasi hindi madamot. So malaki yung impact na sinasabi ni Janine. Oo, kasi binabalik. Tama yun, tama yun. Yes, oo. Para pag PK mo, madaming nagbabagsak sa'yo, madaming support talaga. Totoo yun. Basta dapat host kayo, punta din kayo sa mga PK ng mga members nyo. Para pag PK nyo rin, madaming magbabagsak sa inyo para alalay na lang ng top 1 mo yung bala. May ano kasi siya eh. May tulong din talaga yun. Tsaka maganda din yung ganon. Ang ginawa ko kasi dito sa family ko, hindi mandatory yung pag-attend ng PK, Janine, because I want them to build on their own first. And sabi ko nga always, tulungan mo muna sarili mo. Pag nakatulong ka na, natulungan mo na sarili mo, then that's the time you can support. Yun yung style ko. Yun actually yung style ko. Kasi yung iba, nahihirapan parang, kasi hindi naman lahat ng host malakas eh. Diba? Siyempre kung nag-i-start ka pa lang, mahirap magbigay kasi ang ginagawa ko is kinakausap ko yung mga host ko eh. Yun yung nangyayari. Pero dun sa mga kumikita na, no, again, it's still voluntary pero may impact when you share. May impact talaga yan. Even me, kung nanonotice nyo, nagsusupport din ako, kung nakaka-notice kayo, nagsusupport din ako dun sa mga host ko na binabagsakan ako. Binabalik ko yan. Hindi man kita balikan ngayon, pero after a week or after 2 weeks, darapan kita, sinosobra ko pa. Kasi that's one way also to motivate them and to encourage them na magbigay din sila. Yun. Pero pag sinosolo mo talaga totally, nakikita ng tao, parang damot naman ito. You do not know how to share your own blessings. Totoo. Yun ganon. Diyan na kayo magdamot pag may supporter na talaga kayo na parang yung supporter mismo sabihin kayo, should save. Save mo yan. Kasi kaya ako nagbabagsak sa'yo para ikaw makapag-save ka. Ganun. Tapos pag may nagbagsak sa'yo na host, balikan nyo. Ganun. Share, ganun. Pero wag totally na iubos nyo lahat para sa mga host. Kasi yung mga ibang host, ungrateful sila. Hindi sila nagbabalik talaga. So dun ka mag-support sa mga host na marunong magbalik. It's same kayo ng mindset. Tama. It's finding the right host, guys. No? Kung sino yung babagsakan mo. Yun talaga yung pinaka-the best. We're not saying na na parang minamandate namin kayo na bubagsak. We're just giving you ideas kung anong impact. Yung connections talaga, when you give, nakikilala ka lalo. And there's also a bigger possibility
Kasi ako before, alam mo ba, may time na before, first 2M quota ko ha, kinonvert ko lahat. First 2M quota ko talaga. Malaki pa naman ang convert. Hindi ko siya na... Malaki ang convert. Ang laki ng convert kaysa sa commission. Kinonvert ko lahat. Imagine. Kinonvert ko lahat. Sabi ko, naiya kasi ako that time kasi parang, hala, laki ng quota ko. Tapos parang, that time kasi parang kasagsagan ng, yung parang growing na quota. Hala, laki ng quota. Minsan lang kasi parang, so, na-convert ko lahat. Sabi ko, ay, para to sa mga host. Niyami ko, Chubby. Niyami mo. Talo ako, Chubby. Niyami ko. So, mag-ingat kayo sa mga sugal-sugal. Oo. Sabi ko nga sa mga So, imbis na nakapag-share ako, nawala. Hindi ko na-share kasi nayami ko kasi lahat. Talaga naubos. Guys, ito, tama sabi ni Janine, no? Ingat sa sugal. Play that you can afford to lose lang. Okay? So, halimbawa, kota ka ng 100,000. No? Laruin mo yung 90,000. 10K lang yung pagkain mo. Sabi ni Janine, oo daw. Hindi, joke lang. Honestly, diba? Kung maniwala kayo, tanga kayo ibig sabihin, kung 100,000 yung kita nyo, play siguro at least 1,000, 1% or 2% or 2,000. Ganun lang. Tsaka, eto rin guys, alam naman natin Janine, di ba, sa sugal, sometimes we get out of control. Walang disiplina. If ganun kayo, might as well ipatanggal nyo yung greedy nyo, ipatanggal nyo yung yummy nyo. Kasi pera din yan. Pwede nyo pa yun ibigay sa pamilya nyo, panggastos mo. Kasi may mga host akong ganun before. Minsan kasi pag nalulong, nadi-discourage na mag-live Janine. Yun talaga yung totoo. Ako nga, natalo din ako. Tapos meron din times na magla-live, tapos yung motivation, mag-live ako para may pangsugal ako later. Mali yung ganun. Tapos, pag walang wala nang beans na na-receive, patay. Totoo yun. Nagulat ako sa senior mo. Imagine 2 million no, na laro mo. Ibig sabihin triggered ka na that time. Hindi ko yan. Oo. Na-pressure kasi ako noon kasi parang... Gusto mo pakatahin. May family na kasi yung mga host mo. Parang gusto ko lang mag-share ba. Kumbaga, ito budget ko to para sa mga PKs. Dati kasi required ba kami pumunta ng PK. So every PK ng mga host ko, binabagsak ko 1K, ganyan. Ako, I never do that. Ngayon wala na Hindi na. Tinanggal na namin yan. Kasi pansin ko, yung mga host di talaga nagbabalik. Kahit sabihan mo na, kailangan magbalik. Hindi talaga. Kaya yung mga host namin, nag-burn out sila. Sabi ko, stop na natin yung mga required PK. Actually, ganito siya, Janine. We need to let them understand na sila talaga yung kailangan magpakota, hindi tayo. And yun yung ginagawa ko. Kasi pag from the beginning, ikaw na nagsusupport, magiging dependent yan sa'yo. And then they will never learn how to make their own content. Yun yung totoo. Totoo. Kaya yan yung sinasabi ko sa inyo, guys, sa mga host ko, na focus on your life, be creative, and if ever na nakakuha kayo ng magandang content, no, hindi nyo kailangan pumunta ng PK ng iba. Sa iba, sinasabi ko, yung mga hindi naman masyadong nagsishare din sa inyo, puntahan nyo yung mga nagsishare din sa inyo. Para at least somehow, kahit malakas ka, no? Later on, mawawalan din yung hype pag hindi mo na-maintain yan at hindi ka nila babalikan. Yung nasa kaya maling tao ka. Kaya napansin ko sa akin, nung hindi na ako nagpi-PK din talaga, kasi, di ba hindi na din ako nagsusupport? Kasi pa may PK kasi magastos. So, kailangan mong bagsakan din yung mga nagpi-PK para pumunta sila sa PK mo. So, hindi na ako nagpi-PK. Napansin ko, ang boring ng PK ko, Chubby. Alam mo yun, si Opa na nagbabagsak. Boring talaga. Sabi ko, wala ako. Pero happy naman ako kasi, ay, salamat, wala akong utang. Pero alam mo yung parang feeling na, hala, andyan sila lahat sa'yo, nagsasupport, mga iba't ibang mga host, ganun, binabagsakan ka. Parang, hala, super happy. Iba yung happiness. Pero, yun nga lang, madami ka talagang utang kasi yung convert is, mahal kasi ang convert. But you can always do that kung kumikita ka ng maayos. Yun din yung sinasabi ko sa mga host. Huwag mong gawin yan kung yung quota mo 6K, 20K, tangina, manahimik ka dyan. Pumunta ka muna dyan live ka muna, maghanap ka muna ng maayos na supporter kasi ang hirap. Pero, yung 6K mo, 20K mo, mag-grow yan pag marunong ka mag-convert at magbagsak sa tamang host. Tama yun. Kasi mag-grow yan, guys. Tama yun yung point niya. For example, convert mo sa PK mo. Ang ginagawa ko kasi dati, nagta-trade. So, convert ko sa PK ko, tapos PK niya, at least may pambagsak ako. So, pag may PK na ako, may pambagsak na siya sa akin. So, yung 20K mo, magiging magiging 40K. Pataas ng pataas, dodoble siya. Kasi
Patas ng patas. Ganyan na nangyari. So, patas ng Actually, patas. ganito yung style Hanggang ko. sa masanay ka na Janine, I encourage my host to support if umaabot na sila ng 30K. I need those ceiling kasi napansin ko pag masyadong mababa, tapos pag ina-advisean mo silang magbigay, ang nangyayari kasi umihinto kasi parang nape-pressure sila. That's why may ceiling. 30,000 above, doon ko sila pinapaano kung gusto. But still voluntary. Kasi ang hirap pagka ganyang quota dyan, papakonvert mo sometimes. For me lang na di-discourage yung host kasi ang liit pa ng, especially yung mga very less fortunate, no? So, yung convert nila pang kain pa, yung ganon. Pero kung ikaw kumukota na at least 30,000 above, doon mo magagamit yung sinasabi ni Janine na yung network mo lumalago when you share. Totoo naman talaga yun. Pero, imposible din talaga na nakukota ka lang ng 6K a month kahit nagla-live ka everyday. Kung ganyan lang yung quota mo, ang mali sa'yo yung content mo. Or yung, yung what do you call this? Yung setup mo. Kasi, wala namang gusto manood ng pirated, di ba? Ang daming HD dito sa video, pero parang pirated. Tapos lag pa talaga. Parang ganon, no? Oo. Okay. Ano ba to? Hindi ko maintindihan. So, kailangan, isipin nyo din yung content nyo na parang, at least man lang, proper, like, 3 hours a day din. Baka nagla-live din lang din kay 1 hour. Tapos, reklamo na kayo, wala namang supporter. Kasi guys, usually yung supporter, pumapasok sila within 2 hours. 1 hour to 2 hour. Yun yung pinaka, max na, good observation, Janine. Guys, maganda to because we are both managers, no, dito. Maganda yung mga na-experience ni Janine. Eto, tanong Janine, naniniwala ka ba the key of success, kahit wala ka masyadong content, is consistency? Kasi yan yung sabi ko lagi sa mga host ko Kahit 1-2 viewers lang, just be consistent. Yung schedule mo, 2 to 3 hours every day. Because you need exposure Hindi ka pa kilala. Kasi ako, Chubby, sa me as a host, until now, kahit 100M na, I still have the same viewers, 400, bots lang mga 200. Let's say, yung totoong tao, let's say, 10 or 5 people. Ganun pa rin naman until from the start. Yung starting ko, 98, 78 viewers lang. But, ang iniisip ko kasi nun, sige lang, at least may viewers. So, consistent lang. Consistency means, with the time nyo, at least everyday talaga. Tapos, huwag kayo mag-live na nasa labas kayo. Kasi makikita ng supporter, ay, hindi seryoso sa live at expecting live niya. You have to pay attention to your viewers. Tama yung sinasabi ni Janine. Maganda yung natin, parang podcast na to, Janine, no? And then biglaan siya. Diba? Nagugustuhan ko. Tips yan, guys. May mga tips na kayo. Tama yung observation ni Janine. Tapos, isa ding tips is, huwag kayo magpa-up masyado. Pag may nagpa-up kasi sa live nyo, yung focus nyo dun lang sa sa guest. Yung guest, hindi ka naman binabagsakan. Puro pa-cute lang. Parang nagvi-video call lang kayo. Diba? So, dapat, yung attention nyo sa lahat talaga. Kasi yung mga supporters, seloso din sila. So, pag may nakita sila, may kausap na siya, may naka-up na siya. Dadaanan ka na lang. Just like my host, Janine, ini-encourage ko sila mag-solo live rather than going to multi. Kasi sa multi, there are so many distractions, guys. And yung attention mo, hindi lang isang tao. Yung sinasabi ni Janine is guest sa solo live, isa lang yun. Pero sometimes nagiging distraction siya kasi yung focus mo sa isang tao lang. Unless kung meron kayong magandang topic, very interesting, and then the viewers are engaging, okay, yun meaning effective and maganda yung ginagawa niya as a guest. Yes. Pero sumatotal, ang hirap talaga. Maraming mga distractions. Yeah. Tsaka yung exclusivity mo as a host, kasi syempre, tulad ng sinasabi ni Chubby Yummy, para tayong artista. Yeah. So, okay ba kayo pag always yung nakikita yung host 24 hours? Kahit naliligo siya, anong ginagawa niya, 24 hours. So, parang pag mag-solo live na siya, sa solo live nyo, wala na kayong viewers kasi parang nagsawa na yung support. Let them miss ko na siya natulog. Let them miss you. Tama yun. Yeah. No? Ipamiss nyo rin. Magpamiss kayo ng konti. Sakto yun. Pamiss kayo ng konti. Mag-set kayo ng boundaries sa mga supporter nyo kasi it's all about how you value yourself and you respect yourself. So kung makita nila na easy to get ka lang, ay nakikita ko na yan siya natutulog, ganyan. So parang kumbaga, hindi na ganun kalaki yung worth mo. Kung yung boundaries kasi pwede kang pang 1,000, pwede kang pang 100, pwede kang pang 10,000. So kung ikaw, exclusive ka sa lahat, makikita nila, ay wala na yung worth. So, ay,
Tap-tap In na lang. short, you have to live with Tap-tap support na principle lang. and values, guys, no? Huwag kayong magpapakita ng kung ano-ano dyan. Ganun yun. Kasi siyempre nakikita talaga ng mga supporters. Saka, ito laging sinasabi ko sa mga hosts. Do not allow yourself to be controlled by your supporters. Ikaw yung host, you decide. True. Kasi maraming mga manipulative dyan. Kung meron dyan nagbibigay, malakas, tapos kinokontrol ka, nagdidikta, edi, iyaan nyo na yan. Maraming mga supporters yan na mababait, hindi lang sila. Kasi may mga ano dyan alam nyo ba guys, gifting is power. Sometimes yung mga taong mayroon, may kaya, binabagsakan kanila because money for them is nothing. Pero they want something from you. O, alam nyo na kung anong ibig kong sabihin na, just like for example, mga admins nyo, ikaw yung host, ikaw yung magsaset ng rules. Hindi yung magpala-desisyon yung mga admins yun na, tangina, kick ko to, kick ko ganyan, tangina, wala ka nang viewers, ikikik mo pa yung mga taong hindi dapat kinikik. Sabihan pa, huwag ka mag-live ngayon kasi gusto ko mag-video call sa'yo. Correct, yan talaga. Hindi ka naman binabagsakan. Correct talaga yan, Janine. Ano ba yan? Alam ni Janine. May mga experience ang ganyang host eh. Ganun din ako, Janine. Yan yung struggle ko. Sabi ko, tapos minsan sasabihan ka, wala na ako ng hype jobs. Eh, kasalanan mo yan. Why are you entertaining these people in private? Yan yung hindi naman pambabastos. Pero sayang yung oras, yung conversation mo in private. Mas maganda dito na sa Bigo Live. At least nagpapa-oras ka na, pwede ka pang kumita. Yes. Tsaka wag yung minsan kasi gusto nila exclusive. May mga supporters, gusto nila, uy, ako bala sa'yo. Bakit nandyan yan? Sipain ko yan. Kung talagang mahal kayo niyan, irerespeto nila kayo. And then they would allow other supporters to come in. Tsaka dapat mas proud sila doon. True. Tsaka mas makakatipid sila doon. Instead, ikaw solo, nagpapakota ka sa host mo. Ikaw lang solo. Tapos, ayaw mo may papasok na iba. Asaran eh. Dapat ikaw maging master nila. Tama naman, pero balanse lang sa kura, no? Hindi naman pwedeng tayo din yung mga abuso. Kasi may mga host din talaga, no? Parang sila din yung controlling. Abuso tayo, mag-iingi tayo ng... Mag-alive ako, dapat ako first box ngayon. Hindi ako mag-alive kung hindi ako first box ngayon. Hindi maganda yan, guys. First key talaga para magkaroon kayo ng supporter is huwag nyo silang burautin. Mapa-live man or mapa-personal. Kasi, para bang may friend ka? Gusto mo ba may friend ka? Uy, Chubby, bigyan mo naman ako ng pera. Alam mo, kahit gusto mong bigyan ng, alam mo naman yung situation ng friend mo, walang pera to. Pero pag, alam mo yung impact ng tao na nanghihingi, parang ayaw mo lalo magbigay. Yeah, diba? totoo. So, dapat sila mismo, willing sila sa'yo, mag-support. Totoo. Hindi yung nanghihingi ka. Totoo. Kasi guys, pag nag-grow ka, for example, maging top 1 ka, ang chika sa'yo ganito. Uy, alam niyo, si ganyan, nangihingi ng 10 boxes. Nangihingi ng 10 boxes sa mga supporter. Nagpapa-in-love yan. Kaya madaming supporter yan kasi nangihingi sa private. Chismis, no? Totoo, yung may mga ganyan. Dami akong kilala. Ako din. Mga top host yan. Ako din. Kilala mo yan siya? Mas maganda yung ikaw kusa magbigay. Tama yun. Pero normal lang naman mamburaot sa live. Pero, kumbaga, i-timing nyo naman. Huwag naman yung for the entire time, hingi ka ng hingi, oy, pingi 100, oy, pingi 50. Papiso naman dyan. Kung binagsakan kayo ng 10K, guys, ito yung suggestion ko. Mag-fan lottery kayo yung draft gifts na piso kesa maghingi kayo ng piso-piso dyan. Pwede yun eh. Halimbawa, binagsakan ka ng dragon. Di ba para activate yung stars, 5 stars. Kailangan mo ng, I think, 15 bigower o 15 supporters o user para ma-activate yun. Ang gagawin nyo na lang, i-fan lottery nyo kahit 200 para magbabagsak sila ng piso. Kesa yung, piso, parang tanga. Ang laki-laki na lang binagsak sa'yo, hingi ka pa ng piso. Bigyan ako dati, Chubby Yummy, nung start pa ako ng host. Normal, pinagdaanan natin yan. Hindi kasi may agency manager ako. Yung agency manager ko, syempre low lang talaga kami. Tapos parang feeling niya kasi that time na, parang top agency na siya, gano'n. Kasi parang gano'n yung parang dating niya sa amin. So kami naman, as a host, kami nila Mikey, kami si Mikey, hindi bumalik mo, si Mikey. Naalala ko si Mikey, ang bait nun. Nag-enjoy siya sa TikTok. Nag-grow siya doon sa nag-grow. Kailangan doon talaga siya nag-grow. Oo. Gagi, no? Tapos, ano nangyari? Sabi niya,
Guys, basta may mga supporter, burautin nyo, sabihin nyo, baka naman. Sinauso dati, baka naman. Bago pa ako, guys, sabi ko, baka naman, guys. Sabi ko, ito na nababagsak. Baka naman. Hanggang sa may mga, may friend ako na taga Davao din. Minessage ako, sinabihan ako na, uy, Janine, huwag kang magsabi ng ganyan kasi hindi maganda. Ang buraot daw, lang magbabagsak. Okay, bawal pala. Ako naman as a person, may ego, may pride talaga ako, hindi ako nanghihingi talaga. Pero kasi sinabi na manager ko, malaki ding impact pag naging manager ka. Kasi sinusunod talaga ng mga host. Oo. Sabi ko, hala, baka kailangan talaga magbaka naman sa Bigo. Baka mamatay na lang ako dito, walang supporter. Baka naman ako. Ang tisa, okay lang pala, hindi mag-ask. Okay lang pala. So, yun. Okay naman din. Actually, ganito So, hindi na ako naging buraot. Ako, Janine, share ko sa'yo about baka naman. Ako, hindi ako nagpapabaka naman sa host ko. Sabi ko, kung bago ka pa lang, huwag ka magbaka naman. One time, nakita ko yung host ko, baka naman. Sabi ko, umabot na ng 300 yung quota. Sabi ko, guys, pwede na. Pwede na magbaka naman tayo, no? Pwede pala. Pati ako, gumaya na rin ako, pwede. Ako, I'm very dynamic, guys, no? Pagka effective sa atin, why not? Why not, di ba? Baka naman, it depends on the personality of the host. Ganun talaga, madalas. Let's compare, kunyari si Ems, di ba? Si Ems, brao talaga siya sa live niya. Solid. Pag may supporter, nakakabrao talaga siya. 1M quota nga, di ba? Brao talaga yan. Pero pag i-compare mo, pag ako naging buraot, tapos yung character ko ganito, yung parang, iba yung magiging yung reflection sa akin, di ba? I-judge ako, sabihin ako, maganda, papakute siya, kanta-kanta, buraot naman. Depende sa host yung baka naman. Depende sa character. Tama yung sinasabi niya. Even nga sa content, you have to find the right content for you. Dapat tailor fit. Pag sinabi mong tailor fit, yung sakto sa'yo. Hindi pwede yung si Janine kumakanta, kakanta din ako, pangit naman boses ko. Di ba? Yeah. Pero sometimes hindi. Totoo daw. Pangit nga yung boses ko. Hindi naman. Saan pa naman ako nasabi yan? Ini-emphasize lang natin kung ano yung, parang at least may idea sila. Yung sinasabi nating tailor fit na content na bagay sa'yo. Because hindi naman porket si Janine singer, gayahin ko sa maging effective din sa akin. So depende yan sa talent mo. Kanya-kanya naman tayo may sarili tayong talento. Naniniwala ako dyan. Minsan, hindi ka marunong kumanta, hindi ka marunong sumayaw, pero magaling ka naman magbunganga, magaling ka sa podcasting, magbola. Okay yun, yung ganun. Kaya guys, sabi ko sa inyo, do not get discouraged, no? Pagka wala kayong viewers. Yes. Like for example, may mga host ako recently, ay Chabs, wala naman akong viewers, wala din nagbabagsak. So anong gusto mo? Ako tumambay sa'yo, ako din magbabagsak sa'yo. Paano yung negosyo? Pero medyo sarcastic, pero ang point ko doon is you have to grow on your own. May orientation ka, kino-coach kita, sundin mo lang yung sinasabi ko. Actually, doon talaga ako dahan-dahan lumakas. Janine, tinututukan ko talaga yung mga host ko, kino-coach ko talaga sila one by one. Ako mismo. And nakikita ko kung ano yung kulang. Ano yung sekreto? Alam mo yung sekreto dyan? Kung paano? Mag-pray kayo. So, pwede din, Mag-pray talaga kayo ng makanap. Lord, bigyan mo ko ng supporter, yung genuine na supporter, yung mamahalin ako kahit anong mangyari, Lord, ganun. Pray talaga kayo kasi imposible na, syempre imagine niyo guys wala kayong viewers, paano kayo magkakaroon ng supporter? Tapos wala pa talaga magbabagsak sa inyo, lalong bababa talaga, ang Bigo TV na lang, ganun. Kasi may mga Bigo TV at saka may mga supporter na dumadaan sa swipe, pag na-timingan na ikaw yung na-swipe, tapos nakahiga ka lang, nanlalaba ka pa. May point si Janine. You can pray, guys, but you have also to put in actions, guys, no? Kaya nga sabi nila, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, tama din yung sinasabi ni Janine, because in the spiritual sides, kailangan din natin yun. We pray, but at the same time, you have to put it into action. Hindi pwedeng pray ka lang ng pray ni Lord, di ba? There was this story, alam mo yun Janine, yung story na bumaha, tapos yung tao, nandun na sa bubong niya, pero patuloy pa rin pataas yung baha. Tapos nagpe-pray siya kay Lord, Lord, save me. May bangka na pumunta. Sabi pa niya, no, hindi ako, isa-save ako ni Lord. Pumunta na yung bangka. Tapos sabi niya, hindi, hintayin ko yung ni Lord, nung tulong ni Lord. Tapos pumunta na yung helicopter. Ayaw niya pa, hindi.
My God will save me. Until finally, tumaas na yung baha. Nalunod na siya. Pagdating niya sa heaven, sabi pa niya, Lord, bakit hindi mo tinulungan? Hindi mo tinulungan. Sabi pa ni Lord, tanga ka ba? Nagpadala ko ng bangka, helicopter, hindi ka sumakay. Anong gusto mo? Ako mismo yung sasalo sa'yo, sampalin kita nga dyan eh. Di ba? Narinig niyo yung moral lesson. Nandun na yung tulong dapat. Sumakay ka na. Di ba? True. Nakuha siya literal. Kaya... Pero that doesn't mean, for example, we can compare that sa situation din ng mga big host na magaganda. Let's say ganyan. Diyan na yung tulong, di ba? May mga, diyan na yung, let's say, may supporter ka na. Pero that doesn't mean that you will use that against him to take advantage on what he have. Kasi dapat, balance din. Maging true ka lang sa sarili mo. For example, may supporter ka, tapos si supporter mo, pangit naman, di gwapo, pero mayaman. Ang ina-expect ng supporter, ma-in love ka. Hindi ka ma-in love kasi, syempre guys, throughout pag naging kayo in real life, real talk yan. Whole life mo, katabi mo matulog, di ba? Katabi mo siya matulog. So, shit, hindi mo makikita sa Bigo yan. Sa Bigo, di ba, hindi naman tayo nagkikita, di ba? So parang, social media lang. Pero isipin mo yung kapakanan mo, yung future mo na, gusto mo ba, pag nagkasama kayo sa mall, ito yung makikita ng mga friends mo, ito yung mga mayaman nga, pero yung mga narinig mo ba, pag nasa higaan kayo, sa kwarto, nakikita mo, pag mulat na mata mo, parang, hindi ko na kaya, parang na-depress ako. So kayo mismo, kailangan nyo maging honest, sabihin nyo na, huy, sorry ha, I know you have something for me, pero I couldn't really try to reciprocate your feelings because ganito lang ito yung mga gusto ko. Hindi ka tight in short. Hindi mo tight in short. It's up to, yes. May pera ka lang. It's up to that supporter. Kung magsusupport pa rin siya. Tama yun. Kasi madalas yung mga... Pero kung nagsusupport pa rin siya, God bless you. Diba? Mali mo ma-inlove ka talaga. Kumbaga, love is blind pa naman. So, tama. Okay lang. Kumbaga hindi sa humihinto kahit ayaw mo na. May mga tao naman ganun. Tama yung sinasabi ni Janine kasi sometimes parang kapit patalim tayo dito sa Bigo minsan eh. May mga host ganun Bahala na matanda. Bahala na matanda. Hindi yung, ay, may nag-support na matanda. Pero ayaw mo yung matanda. Meron kang admin na top 2. Parang mas gwapo-gwapo. Ay, okay lang. Sige, earn ka. Ay, may top 3 ka pa. Ay, tinatlo mo na. Ay, may pang top 5. Inapat mo na, nililima. Tapos, ang issue, nagkasabay-sabay sila. Ang issue, pupunta na naman kay Ems. Content na naman. Si Ems na naman nabubuhay, no? Si Ems na naman nabubuhay. Si Ems yumaman talaga. So, pero honestly, guys, yung sinasabi ni Janine, be honest. Kung hindi nyo nagusto, kesa naman yung iisipin nila, pineperahan nyo na lang sila. Diba? Mahirap yun. Yun yung pinopoint out ni Janine. Pag ayaw nyo, tapos nandiligaw sa inyo, sabihin nyo na ayaw nyo. It's up to them. Kesa yung sabihin mo na paasahin mo kasi kailangan mo ng pera. Panloloko yun, guys. Sinasabi ko na. Na-experience ko yan, Chubby, ha? Nung bago pa lang ako, share ko lang para siguro, baka sabihin nyo perfect masyado. Meron akong na-experience ko yung mga, simula pa lang ako, pina 4 stars niya ako, 4 stars lang yun na. Tapos yun siya, high level, Chubby, na taga Vietnam. Basta Chinese siya, Chinese, kasi yung account niya high level na nga. Naglalaro siya ng Pink Diamond. Siyempre, sobrang amazed ako kasi, hello shit, grabe, Pink Diamond na to, grabe na to, Lord. So, parang happy ako kasi naka 4 stars ako noon. Minessage ko, sabi ko, hello, thank you so much, ganyan for coming to my life. Reply niya. So, next day, nag-reply siya ng Start na natin yan. Lugar ng mga hatlaga. Nag-reply siya ng, hello, I will support you again, but you need to send me, videos. Parang video daw, tsaka photos. Alam mo, Chubby, honest ako naisip ko talaga, sabi ko, hala, what if magbigay ako kasi wala naman nakakakilala sa akin, tapos malaki naman ako, so parang okay lang siguro to kasi wala nakakilala sa akin sa Bigo. Tapos naisip ko, hala, paano pag kinalat niya to sa mga pag nag-send ako, kinalat niya sa Facebook or sa nalaman ng mga magulang ko, patay ako. Nakakaya. So yun, so yun, nag-live pa rin ako the next day. Sabi ko, sige, let's see. Consider ko, try ko, ganon. Tapos, hindi naman siya bumalik. Sabi ko, ay, hindi worth it to. So, di ba,
Pwede mo rin sendan ng Kung tinuloy video. ko yun, Pero siguro yung ngayon, video mo, may yung mga... cute-cute ka lang, may damit, ganun. Oh. You asked me for Pwede video, naman ako ganyan. I gave it to you. No. Yung, hindi, I mean, yung pa-cute-cute Wag lang, talaga, ganun. Oh, guys. hindi yung video na medyo sensitive or sexual. Wag ganun. Pwede nyo rin gagawin. Tapos dati, tapos naisip ko din kasi, ano kasi to, Vietnamese, Chinese to. So, walang makakaalam sa mga videos ko or sa mga photos ko, magsasend man ako. Oo, yung mga first time ko pa. Tapos naisip ko, ay wag na lang, mag-wait na lang talaga ako. O, diba? Nag-wait At least, ako. diba? Very rewarding. Hindi na kailangan mag-send ng videos. Very rewarding, diba? Kumbaga, the long wait is over. No? Dumating talaga yung point na lumakas ka talaga. Wait ka lang talaga, guys. Pero dyan yung question, is he asking you for a specific video? Or sinabi niya lang, you give me videos? Yun yung sinasabi mong Vietnamese. Mga sexy photo daw. Wag yun, no? Send me sexy photo. Actually, we don't really encourage even my host na to entertain in private. Tapos nakita ko din yung ano niya, yung face niya. Ano, chubby. Gwapo-gwapo din naman siya. Sabi ko, pwede na to. So, iniisip ko talaga yun. Pinag-iisipan ko talaga yun. Matamis na burger. Buti na lang hindi ako nag-send. And that time, how much yung kinukota mo that time, Janine? Was that your first year? Wala pa. Ano pa yun? First year ko pa yun. Mga pang third month ko pa nun sa Bigo. So, let's say mga 50K kota. Grabe, no? Imagine. Kasi yung kota ko before, 25, yung first half, 15 days, 25, 50, tapos nung lumipat ako ng KNQ, King and Queen. doon ako nag 200 until 1M until... Grabe, no? Tuloy-tuloy na. Kaya Sakura, yan yung sinasabi. Binibuild ko talaga to sa Sakura eh. Yan yung gusto ko maging top host ko talaga. Nakikita ko rin gaano kasipag. Kasi mapagbigay naman si Sakura, no? Yeah, Parang tsaka maganda yung content niya. Maganda yung content niya. Cute-cute na lang ngayon yung content niya. Tsaka comedy, gano'n. Yan yung pinupush ko. Gusto ko rin magkaroon ng top host. Basta, wag kayo ma-time sa mga offer kasi ako, si Oppa, never yung nag-ask sa akin ng offer. Tama. Uy, thank you, Utol. Nag-chat lang kami niyan, nag-chat lang kami nung sinabi niya sa akin na mag-quit na daw siya ng Bigo. Syempre that time, parang, di ba, mailig na WhatsApp dapat WhatsApp. Sabi ko, Oppa, can I ask your number because I'm just grateful. Grateful lang ako talaga sa'yo. Parang, grabe yung mga binibigay mo sa akin, ganyan-ganyan. Never yan siya alam mo yung parang sexual siya na, mabait siya. Nagkaroon kami ng sexual conversation. So you see guys, may mga tao talagang mabait. Never din ako na-stress niyan guys na sabihin ko na, Oppa, I have event. Like, can you make me top 1? Ganyan. Never. Sa PK ko, sabihin ko lang na, Oppa, I have PK. Ito, this is the, my opponent. Siya na mag-decide niyan kung inang babagsak mo. Imagine nyo guys, yung pinakamataas na quota ni Janine is 10 million, tama? 10 million in 1 month. Yun yung pinakamataas na quota niya. In 1 month guys imagine nyo magkano yun. Kaya, do not stop, continue lang. Lagi nyong tandaan, meron talagang element of surprise si Bigo. Just keep on live, doing live. Keep on doing live. Do not stop. Be consistent. Be friendly. Kung yung content nyo medyo hindi siya ganun ka-friendly, then okay lang din naman. Basta marunong kayo magdala. And then you know when to back out. No? Kung hindi na okay, stop. Okay, adjust mo na yung content. Ganun. Kasi yung problem kasi minsan, lalong-lalo na pag nambabasag ka, which is I think hindi na allowed ni Bigo kasi minsan nababan na talaga yung host. May mga host talaga nababan. No, kung hinahaluan mo siya ng medyo comedy na hindi ka naman nababan, if you do it in a artistic way, pwedeng-pwede siya. Pero kung pambabasag mo, parang galit ka na, as in, yung emotions mo parang parang sa totoong buhay, ganun ka na rin talaga. Wala talaga. Mawawalan ka ng viewers niyan. Kasi natatansya naman ng viewers kung ano ba, joke pa ba yan? Or talagang seryoso na yan? Oo. So, yun yung mga dapat na iwasan natin. Even me before. Ito din pinakalas. Pinakalas ito. Don't take the issue of your host as an advantage for you to make it another issue sa live nyo or sa content nyo. Kasi may ganito, Rael. Hindi naman, I'm not referring to Ems din. Kasi si Ems, parang, yun na siya Before. Pero okay lang. You're free to say anything naman It's okay. Lalo na ako. Wala naman problema. Observation ko lang. Utol, Rael. Na-observe ko siya sa isang host dito sa Bigo.
Dati kasi guys, kumukota siya ng mga around 500k, ganun, ganyan. Tapos, ano siya ha, singer, ganyan. Basta, kumukota siya ng 500k. Tapos, one time, may isang supporter, may nagkaroon siya ng isang supporter. Bigla siyang may mga madaming issue talaga. Tapos, alam mo ginawa niya, that time, ginamit niya yung issue, gumawa siya ng content all throughout the month, ganun yung naging issue niya. So parang yung content niya, toxic everyday. Yun lang. Issue. Tapos pupunta siya ng mga, napipiki siya. Tapos parang tinitrigger niya yung supporter hanggang sa yun, 1 month lang siya, kota 1M after Wala that. na, nabura na sa mapa. Patay na yung naging nabura na. Parang after that, wala na. Kumbaga, one hit wonder lang siya. Yung ulo niya, parang, one hit wonder lang siya. Oo. Biglang lumaki kasi yung ulo niya bigla na parang naging mayabang siya. Siya ng iba. Nag-content siya ng iba. Nagganyan siya. Akala mo naman ganun. Grabe. That's why it is, yun. After that, that's wala why na. it is always important, guys, to keep your feet always on the ground. No? Be humble. No, kung nagkaswerte ka man, kumunta ka ng be humble, stay humble, help other people, guys. Tama yung sinasabi ni Janine, tangina nakakahiya yun sa part ng babae, nagyayabang. And I just want to insert also. Tsaka nakaya yun sa supporter. Totoo. I just want to insert also, guys, no, dun sa mga host ko. Guys, di ba kanina we were discussing about na do not allow your supporters to control you. At the same time, wag nyo rin i-control yung supporters nyo. Number one, it's their money. Kasi may mga na-observe akong before, nagsiselos yung mga host kasi yung isang supporter pupunta sa ibang supporters. Kung hindi nyo man yan jowa, do not control them. In fact, kahit jowa nyo pa yan, when it comes to money, no, wag nyo ipapakontrol kasi hindi siya okay. And yung iba sinusundan talaga. Sinusundan yung iba. For example, si supporter pumunta dito kay Chubby Yummy. Pupunta din yung host. Awkward naman. Kunwari, kakaibigan. Tapos binabantayan pala, magkano kayong binagsak niyo? Juicy Wap, Sarah, Jay. Kasi that's a sign of greediness, no? Greedy sila. Uy, thank you. Thank you, Utol, sino to? Fresh. Guys, follow nyo rin si Janine, guys, ha? Juicy, Fresh, Utol, follow nyo si Janine. Alam natin malakas siya, pero palakasin natin ang talent. Ayun ang ating mga... So, I think that's it, Janine, para makapag-focus ka na rin. And thank you for your time. Imagine mo, 1 hour, more than 1 hour tayo nagpo-podcast. I really appreciate you by accepting my PK, no? Tsaka ang dami natin na-share sa kanila. Si Juicy po. Hindi kasi parang it would help din sa mga host kasi gusto ko din talaga ma-realize ng mga host na hindi nyo kailangan na mag-private, mag-video, tsaka talagang, alam mo yun, hindi nyo kailangan yan. Guys. Kasi pag ginagano niyo yung sarili nyo, makakapunta din kayo ng mga supporters na ganun din. Parang kakarmahin din kayo. Nagiging cheap kayo lalo, guys. Always protect your dignity. Tama yung sinasabi ni Janine. No? Always protect your dignity, no? So, side hustle yun na saying ko. Ayun mo, Josie. Loko. Pero anyways, Janine, thank you. I think I have to leave para makapag-focus ka na rin. Buti naman. Did I bother you ba? Okay lang ba? Salamat sa mga supporters mo. Did I bother you ba siya? Hindi naman actually. Kasi, nag-enjoy ka rin naman. boring kasi din live ko eh. Okay. Actually, nakita ko. That's why niline kita. Sabi ko, tingnan natin kung ano. Pero I'm pretty sure na i-accept mo talaga pag hindi busy. So anyways, thank you guys. Pag mga bagong live, pakaka-live ko pa lang, hindi ako nag-accept ng mga invitation talaga. Ko naman yun. Tsaka ako hindi ako matampuhin. Even if you reject me, it's okay kasi naintindihan ko naman yun. Kasi syempre baka may kausap ka. Uy, thank you. No? Si Utol Preso. Thank you. So Janine, thank you very much. God bless you. Binta and Daniels. No? Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Ay, sarap ng feeling, no? Kita nyo gano'ng kabait ng Daniels, no? Yung founder ng Daniels family. So anyways, guys. Uy, thank you, Utol Fresh. I love it. Juicy Wap, Jay. Thank you, JJ. Katalman, Jay, no? Ansina lang yun. Ganun lang yung ginagawa ko, guys. Pagka boring yung live ko, PK ako, tapos mag-open kami ng topic, and then be true to yourself. Hi, sir. Dami kong natutunan sa inyo. Thank you, Sanchi. Thank you, Sanchi. Host ka ba? Continue mo lang. Continue what you're doing. No? Yun yung gusto ko. Imagine mo, 100 million. Top 1 Bigo host. Very humble. Very humble. For me, for me.
Kung may problema kayo Janine, bahala kayo. Pero for me, okay siya. Okay siya. Bago lang po ako. Continue mo lang, Sansi, one day. Malay mo. Baka masurpass mo yung iba, di ba? You'll never know. Putol Fresh, thank you. Juicy, thank you also, Juicy. Tangina, dito yung top 1 ko. I would like to acknowledge Juicy Wap. My top 1. No? My top 1 by heart, not just in the contribution. No? He's been supporting me for 4 years already. Guys, hindi po kami bakla, guys, Lalaki yan si Juicy, but we are not gays. Baka kasi ma-misinterpret nila tayo. Pero yan, isa yan sa mga mabait na supporters. Ni minsan hindi ako hiningian ni Juicy ng videos. Tinadhana po ako na ma-meet kayo ni Ate Janine. Thank you, Sanchi. Thank you, Sanchi. So, masaya ako kay Janine na binigyan niya tayo ng time. Kung nakikita nyo, nasa top 5 po yung Daniels, no? Family. So, yun. Dapat lang naman talaga dito is tulungan lang. Huwag tayo magselos. Mamaya, boss, lulu ha. Message mo na lang ako. Gago, baka maniwala sila. Baka maniwala yung mga bago. May mga bagong dito. Putol Fresh, thanks a lot, no? Wait lang. Magbibigay ako, guys. Since you are very generous, guys, magbibigay po ako gagawa po ako ng fan lottery. Magbibigay po ako ng beans. Siguro, pwede na siguro 1,000 beans natin Sakura, welcome back. Ayan, magbibigay. Ako naman magbibigay ngayon kasi masyado kayong generous sa akin. Alright! Reborn, shoutout. Ingat lang po yung mga may beans. Baka mamaya mapindot nyo yung Oh, ganda ng entrance mo, Gagi. Let's go. Baka may magkamali, set. Guys, 1,000 reward. Anyway, sir, alis na po ako dahil may asikasuhin pa ako. Thank you, Sanchi. No? Thank you for your time. Sana babalik ka dito. We want you to stay here. No?